May nangyayari daw pong gulo ngayon sa loob mismo ng Iran. Dahil nga po ang presidente ng Iran ay biglaang pong nag-request na magre-resign na po siya sa kanyang pwesto. At alam nyo guys, nakaraan lamang mga sangkay, inilantad nga po yan ni President Donald Trump na hindi na daw po alam kung sino talaga ang namumuno sa Iran. May malaking problema ang Iran ngayon pagdating po sa mga leader nila. So alamin po natin ang malaking problema na ito sa loob po mismo ng liderato ng Iran. Anyway, welcome po sa World Talks o Sangkay World Talks, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga pandaigdigang balita. Okay, kung gusto nyo po ng mga ganitong klaseng topic, alam nyo na, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon nga mga sangkay, itong nangyari. Ayon po sa report, Iran's president reportedly submits letter of resignation. Nako. Ano ba nangyari mga sangkay? Sabi dito, Iran's president has reportedly asked to resign. So, ayon po dito mga sangkay, nawawalan daw po ng authority sa loob po ng kanilang gobyerno. Itong taong ito. According to reports, itong si Pezeshkian told the Supreme Leader's office that he and his government had been excluded from major decision making, leaving him unable to fulfill his responsibilities. So, siya daw po at ang kanyang buong opisina ay binabaliwala ngayon ng ibang mga leader sa Iran. Kung kaya't mga sangkay, hindi na po niya nagugustuhan. Mag-resign daw po siya. At nakaraan lamang mga sangkay, isiniwalat po yan ni Trump na mayroon nga daw pong gulo ngayon na nagaganap po sa loob ng Iranian government. At mukhang totoo ito mga sangkay. Ito, tingnan po natin ang balita. Welcome to Fox News Live. I'm Marianne Rafferty. A potential peace deal between the U.S. and Iran remains in limbo after President Trump reportedly asked for several changes to an agreement reached by both sides last week. The request follows a Friday meeting with his national security team. Axios reports the changes include tougher language on Iran's nuclear commitments and its pledge to reopen the Strait of Hormuz. The president is also apparently concerned about financial relief for Tehran under the proposal. The volley of proposed changes coming a week after Trump declared a deal largely finalized. Adding to the uncertainty, reports out of Iran claim President Masoud Pezeshkian has submitted his resignation, saying his government has been sidelined by hardline faction. O ayan. So totoo nga mga sangkay, mula po ito sa Fox News, na mayroong malaking problema ngayon sa loob mismo ng Iran. Bakit kaya sila nagkakagulo pagdating po sa liderato? Ngayon, eto pa mga sangkay, ito yung balita mula po sa Australia tungkol dyan. The government of Iran is in shambles. Yes, the president Masoud Pezeshkian has offered up his resignation, citing a complete takeover of the government by the IRGC, according to a source of the publication Iran International. Okay. Ang tingin ko dito, mga sangkay, kapag totoo ito, na magre-resign na, baka ipatumba po ito ng kung sino man dyan sa Iran. Kasi ganyan sa kanila eh. Pezeshkian submitted an official letter on Sunday, stressing that the government has been excluded from crucial decision-making processes in the country and that the vacuum created has allowed hardline factions within the IRGC to form. Nagbabanggaan po yung mga leader ng Iran, mga sangkay, kasi sipin nyo, presidente ka. Tapos, bakit walang pakialam sa'yo yung kung sino mang mga leader ito ng Iran? Ngayon pa nga, yung kanilang supreme leader na anak po ng yumaong supreme leader po ng Iran, hindi pa rin po nagpapakita mga sangkay. Hindi pa po alam kung anong nangyari. So, mayroon po talagang problema. No, hindi po alam kung sinong susundin ng mga opisyal ng Iran. And take control of the affairs of the country.
The situation has become untenable for the president, which has led to his request to step down. But whilst major news outlets are spreading the information, online commentators aren't buying it, with this person saying Iran International is fake news, spreading that Iran's president wants to resign. 1000% fake. So fake daw po ito. Dr. Masoud Pezeshkian today, we are ready for any hardship. We are ready to sacrifice our lives for the sake of this revolution and the people of our country. Stop falling for fake news aimed to create chaos that gets Iranians killed. Dr. Pezeshkian has been fighting for Iranians and the economy, especially since the war began. He has been instrumental in maintaining regional peace between Iran and the GCC nations. So, ito yung sinasabi ng mga supporters ng Iran na hindi daw po totoo na magre-resign na po ito. Pero ngayon kasi headline po ito. Marami na rin po ang nakakaalam mga sangkay tungkol po dito. Sumabog nga po ang balita sa international na dahil nga po nagkakagulo-gulo na po yung mga leader ng Iran, tapos itong presidente nila hindi na po na isasama sa mga importanteng usapin, mag-resign na lang daw po siya. Kasi kahit kung ako presidente, ganun din Bakit pa ako andyan? Kung wala na silang, kung wala nang pake sila sa akin, hindi mag-resign na ako. Pero ang Iran kasi hindi natin gaano kabisado yung kanilang gobyerno, no? Hindi tulad sa Amerika, pagdating po sa Japan, medyo kahit pa paano may idea po tayo. Iran, medyo hindi natin alam. Ano ba, may mga ano din ba ito? May mga senador ba dyan o ano? He has been one of Iran's best presidents. And his recent cabinet meeting supported this, with the president saying he's ready to sacrifice his life for the cause. آماده ایم برای هر گونه سختی، آماده ایم جانمون رو، زندگیمون رو در راه این انقلاب و مردم کشورمون فدا کنیم. He also hinted at this in a post on X, saying confronting major challenges without enduring hardships is impossible. Crossing the rugged and winding path is only possible through public awareness and cooperation. We must explain the existing realities to the people so that all segments of society participate in solving So yan po yung post niya. problems. This shared pain will never be healed separately. Meanwhile, Iran is in shambles, with the president pleading with the people to use less energy. از مردم عزیزمون که الان آمادن و در صحنه اینجا هم گفتم یه درخواست ساده داریم، این که مصرف خودشون رو در برق و انرژی بیارن پایین. فعلا ما نیاز به فداکاری این عزیزان نداریم، ولی نیاز به کنترل مصرف داریم. تو خونه به جایی که 10 تا چراغ روشن بشه 2 تا چراغ روشن بشه چه اشکالی داره؟ اینا زیرساخت ما رو زدن، ما رو در محاصره قرار میدن تا مردم ناراضی بشن و این رضایتی که الان وجود داره تبدیل به نارضایتی بشه. چطوری میتونیم جلوش بایستیم؟ این که ما اون زمینه‌هایی که اونا فکر میکنن باعث نارضایتی رو مردم اجازه ندن اصلا به وجود بیاد. This comes after President Trump exposed the dire state of Iran's government and economy. Okay, so ayan nga po mga sangkay, anong sa tingin nyo ditong nangyayari sa Iran? Kasi may mga bali-balita din na nauubusan na daw po talaga ng lakas ngayon ng Iran. At yung iba, nagsasabi na balak na daw po nitong sumurrender na lang ng tuluyan sa Amerika. Pero ang nakikita po natin ngayon mga sangkay, medyo iba no? May mga leader po ang Iran ngayon mga sangkay na mukhang nagpapatakbo sa kanilang bansa. At itong presidente ng Iran, hindi na po nagugustuhan niyang kanyang nakikita. Dahil nga po naiitsapwera na po siya. Ano po ang inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Siyempre, itong Sangkay World Talks. Please, isubscribe niyo po ito. Alright? So ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.